Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, April 26, 2024. Meron nga po tayong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at yung extension ng kaulapan niyan ay posibleng magdala nga ng mga biglaang pag-ulan sa may parte ng Mindanao, lalo nga po mamayang hapon. At ayon naman sa latest update na nilabas ng European Center, stable pa rin nga po yung posibleng sama ng panahon o posibleng bagyo na makikita natin sa ating advanced weather forecast. At ito nga po ay posibleng sa may parte ng Mindanao or dito nga po sa may parte ng Visayas, posibleng dumaan. Sa ngayon po muna, asahan po muna natin na makakaranas pa rin po tayo ng maalinsangang panahon at may pagkulimlim ng kaulapan. At asahan din natin mamayang hapon na posibleng magkaroon ng mga pag-ulan sa may parte ng Northern Luzon. At dito nga po sa ating rain map animation, mamaya nga pong alas 10 ng umaga, makulimlim na kaulapan na sa parte ng Mindanao na may tsansa na ng mga biglaang pagbuhos ng mahina at katamtamang pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 2 ng hapon, dito nga po sa may parte ng Northern Luzon ay magkakaroon na nga ng mga light rains na posibleng makaapekto dito nga po sa ilang bahagi ng Northern Luzon. At dito naman po sa may Mindanao, may chance na rin nga po ng scattered rain shower and localized thunderstorm. Pagdating naman na nga po ng alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, magkakaroon na nga po ng moderate rain dito nga po sa may parte ng Northern Luzon. Posible nga po yan dito sa may parte ng bundok at Sagada ay posibleng moderate rain yung ating maranasan dyan. Meron din pag-ulan dyan sa may parte ng Baguio. Hanggang dito po yan sa may parte ng Tarlac, sa may Dagupan ay may mga posibleng pag-ulan. Dito nga po sa may parte ng Tugigaraw, sa Ilagan, sa may Kawayan City, Santiago, Inchange ay may mga tsansa ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi, tuluyan nga po dahan-dahan mawawala yung mga pag-ulan at posible nga makaranas ang extreme Northern Luzon at Northern Luzon ng makulimlim na kaulapan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, ito nga po yung low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Mababa naman ang tsansa niyan na maging isang bagyo at posibleng malusaw din po yan kaagad. By April 27, may tsansa pa rin po ng pag-ulan sa Mindanao. April 28, dito nga po ay makulimlim pa rin ang ating kaulapan at maalinsangan pa rin ang lagay ng panahon sa may parte ng Luzon, sa may Southern Luzon at maging dito nga sa ilang bahagi ng Visayas at Palawan. Pagdating naman po ng April 29, meron muling mga pag-ulan sa parte ng Mindanao at eastern section ng Visayas. At pagpasok naman po ng April 30, ay ganun pa rin po yung ating magiging lagay ng panahon. Magiging maayos pa rin po at maalinsangan po ang ating panahon. Pagpasok naman po ng unang araw ng Mayo, may tsansa nga po ng pag-ulan ng western section ng Luzon, kasama na po dyan ng Metro Manila. Pagdating naman po ng May 2, ay may mga pag-ulan po tayo mararanasan sa Luzon at magkakaroon ng panibagong low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Dito nga sa may parte po yan ng Davao. Pagdating naman po ng May 3, may tsansa muli ng pag-ulan sa may parte ng Luzon. At dito nga po, pagpasok nga po ng unang linggo ng Mayo ay maiibsan yung init at alinsangan ng panahon dahil makakaranas na nga po tayo ng mga sunod-sunod na posibleng pag-ulan. Pagdating naman po ng May 4, ito na nga po yung low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility at may banta nga po na posibleng maging isang tropical depression or mahinang bagyo. Pagdating naman po ng May 5, ito nga po ay yung pinakasentro niyan ay nasa eastern section nga po yan
ng Davao at posible nga po yung halos sa malaking bahagi ng ating bansa ay makaranas ng pag-ulan. Ito pong posibleng sama ng panahon na ito ay imomonitor pa rin po natin kung ano nga ba yung kanyang posibleng magiging senaryo at meron nga pong kasabay po yan na bagyo at ito nga po titignan natin kasi nagkakaroon po sila ng interaction at kung masisira ba yung sirkulasyon itong sama ng panahon na posibleng makapekto sa ating bansa. Again, inuulit ko po yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano nga ba yung mga posibleng sama ng panahon na makakapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless.